Kumusta ka? Okay naman. Yay, panalo na tayo. Isang game. Isa pa lang against yun. India. Isang game pa lang At yun. least, nakapag tayo adjust kahit, di ba, kinocomplain nila yung ball, iba ang ginamit. Oo, iba. Hindi, ganun din naman Pag nasa UAAP ka, iba rin yung bola. Diba? Oo. How many years na daw nilang hindi nakakahawak ng ganun? Iba pa. Sige, ano pa? Kaya mo yan. Mabuhay! Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-23 ng Setyembre, taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badwa. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po Yan yung paboritong PTV Sport. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Team. Wagi kontra India sa unang asignatura sa Asian Games sa Incheon, South Korea. Pinoy Wushu experts assured na ng 2 bronze medals sa sanda competitions ng Asian Games. 3 sa pagitan ng NLEX Warriors, Tokintex Tropan Texters at Rain or Shine Elasto Painters na isa katuparan sa PBA kanina. Gulo na kinasangkutan ng mga players ng Mapua Cardinals at Emilio Aguinaldo College Generals. Mas malamang magsuspindi sa halos kabuuan ng 2 team. At Dallas Mavericks nakuha na ang serbisyo ni shooting guard Goram Lamb. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita na ito na. Tayo po yung nadidirig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Gaya po ng inaasahan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Gilas Pilipinas sa kanilang misyon na maibalik sa bansa ang ginto ng Asian Games Men's Basketball Wars. At katapat ang mas matangkad na Indian rivals, umani ng lopsided win ng Manny V. Pangilinan supported team. May report si Miss Arian Malyare. Naging matagumpay ang unang salang sa Asian Games ng Gilas Pilipinas. Katapat ang higit na malalaking Indian national team. Dinaan sa bilis at mas mataas na basketball technology ng mga Pinoy ang kanilang karibal. Sa katunayan, sa unang minuto pa lang ng laban ay umarangkada agad ang 16-0 blast ang Gilas sa pangunguna ni Jeff Chan at Marcus Dauret. Nagpatuloy ang pananalasa ng mga Pinoy hanggang sa kontrolin na nilang tunay ang laro tungo sa 85-76 win. Dahil sa panalo, magkakaroon ng magandang cushion ng Pilipinas sa next round, kasunod ang mabigat na laban kontra FIBA Asian Champions Iran sa final Group E assignment bandang 1:00 ng hapon sa Webes. Samantala, buong-buo ang suporta ng libu-libong Pinoy na nasa Incheon para sa ating pambansang koponan at karamihan sa kanila ay galing pa sa malalayong bayan sa Korea. Pero hindi naman nagpapahuli ang mga Pinoy dito sa bansa na handang tumutok sa kanilang television screens, mabigyan lamang ng suporta ang ating magigiting na basketballista. Napaghandaan na rin siguro ng Pilipinas. Po, pagpatuloy lang po nila, ma'am. Po, para sa atin din po yun, ma'am. Sa Gilas, pagbutihin nila, sana manalo pa sila. Marami pang panalo. Laban lang laban. Puso. Yun lang. Taong 1962 pa nang huling angkinin ng Pilipinas ang Asian Top Podium. Kaya't asahan ng mas maigting na misyon ng Nationals na ibalik dito sa bansa ang ginto ng Asian Games Basketball. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. 2 Filipino sanda experts naman ang magtatangkang makapasok sa finals ng Wushu competitions ng 17th ASIAD ngayong gabi. Kapwa nakasiguro ng bronze medal sa kanilang weight category, sina Francisco Solis at Jean-Claude Saclag. Matapos na umabante sila sa semifinals kagabi. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Nakakita ng liwanag ang kampanya ng Team Philippines sa Incheon Asian Games. Ito'y matapos na kapwa makasiguro ng bronze medal sina sanda experts Francisco Solis at Jean-Claude Saclag sa wushu competitions ng quadrennial meet.
Umani si Solis ng 2-0 victory kontra Hong Kong rival Wong Ting Hong upang umusad siya sa semifinals ng men's 56 kg class. Sa kabilang banda, kaparehong 2-0 win rin ang nairehistro ni Saklag kontra Indonesian opponent Hendrik Tarigan upang umabante sa semifinals ng men's 60 kg category. Hindi natin masabi kasi may mga malalakas na country pero malaki po yung expectation ng coach namin pati yung sa federation namin sa amin. Kaya kasi grabe yung training namin, nag-China training pa kami. Samantala, hindi naman pinalad si Pinay Wushu warrior Divine Wally na masundan ang yapak ni na Solis at Saklag. Yumukod si Wally kay Kim Hye Bin ng host country 2-0 sa quarter-final ng women's 52 kg class. Sa ngayon ay medal-less pa rin ang kampanya ng Pilipinas after first 3 days of full competitions sa 17 Asiad. Pero kumpiyansa pa rin ang mga top sports officials ng bansa na mahihigitan ng mga national athletes ang 3 gold medal haul sa nakalipas na edisyon ng Asian Games sa Guangzhou, China noong 2010. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Kumpiyansa ang Philippine boxing team na makasungkit sila ng gold medal sa Incheon Slugfest. Ito'y kahit pa hindi nila makakasama sa 2-week sports fest. Si 2010 Guangzhou Games lone boxing gold medalist Ray Saludar. Nagbabalik si Ms. Ria Arevalo. Handang-handa na ang Philippine boxing team sa pagsuong sa hamon ng Incheon Asian Games simula bukas. Ayon kay ABAP Executive Director Ed Picson, mabigat na training ang pinagdaanan ng mga national pugilists. Kaya tiwala siya na malalampasan nila ang 1 gold medal na nasungkit sa Guangzhou Asiad noong 2010. Okay naman kanina, wala namang problema sa weigh-in. Ibinalita rin ni Picson na na-scout na nilang maigi ang mga makakabangga sa Incheon Slugfest. Mataas ang confidence level kasi tuloy-tuloy naman yung ensayo nila, galing ng Australia, yung iba nanggaling ng Kazakhstan, yung iba galing sa China, maganda naman ang mga performance. Dahil sa injury, hindi makakapagdepensa ng titulo sa 17 Asiad si flyweight Ray Saludar, ang lone gold medalist ng Pilipinas sa boxing competitions ng 2010 Guangzhou Games. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, sa iba pang balita, nais naman ho nating tunghayin ngayon ang ilan pang mga pinakahuling kaganapan sa kampanya ng Team Philippines sa 4th official day of full competitions ng 2014 Asian Games. At patuloy po nakatutok, syempre, ang atin po mga tropa mula sa Sports Radio 918 na nakakalat po dyan sa Incheon Asiad. At yan naman po i-kinukumpile ng ating mga kaibigan mula sa Nerve Center ng Sports Radio. Nakatutok po doon si Miss Ria Arevalo. Ria? Maraming salamat, Snow. Tinapos na ng Pilipinas ang paghihintay ng unang medalya sa 2014 Incheon Asian Games. Nang makamit ni Filipino Wushu Bet Daniel Parantak ang silver medal na men's 5G Kwan and 5G Jan all-around event sa ika-4 na araw ng aksyon sa ng quadrennial meet. Nagtala ng 9.68 points si Parantak upang pamangalawa sa pambato ng China na si Chen Zhu Li na nagrehistro ng 9.78 score. Nakamit ni Nguyen Chan Coco ng Vietnam ang bronze sa kanyang total na 9.65 points. Ang Pilipinas ngayon ay nasa joint 19th place sa medal tally sa kanilang isang silver o sa ating silver medal. Katabla natin ang Laos, Lebanon at Turkmenistan. Samantala, nangunguna naman sa medal tally ang perennial champion China sa kanilang gold medals na 32, 17 silvers and 18 bronzes. Samantala, pumapangalawa ang host Korea na merong 15 ginto, 17 pilak at 17 tansong medalya. Nasa ikatlong pwesto naman ang Japan with 14 gold, 16 silvers and 17 bronzes. Joint fourth placer ang North Korea and Mongolia sa kanilang 3 ginto, 3 silver at 6 na bronze medals. Nasa ika-6 na pwesto ang Kazakhstan with 329 medal hold. Nasa ika-7 pwesto ang Malaysia sa kanilang 2 ginto, 2 silver at 2 bronze medals.
And incidentally, nakuha ng Malaysia ang kanilang mga ginto sa event na squash and wushu. Nasa ikawalong pwesto ang Chinese Taipei with 2 golds, 1 silver, and 5 bronzes. Nasa 9th place ang Myanmar with 2 golds, and 10th placer ang Vietnam with 1 gold, 2 silvers, and 6 bronzes. Patuloy pa rin sa pagsabak sa aksyon ng ating mga Pinoy na mga atleta at ongoing ngayon yung bowling men's individual squad B kung saan dito lumalahok yung defending champion ng singles event sa bowling na si B-Boy Rivera. And then kasama niya dyan sina Ian Chipeco, Earl Benjamin, si B-Boy Rivera kasama niya sa bowling, si Kenneth Chua, Bencher Layoso, at Enrico Hernandez. Kaninang umaga naman, lumahok itong si Frederick Ong and Jomar Roland Humapaw sa Squad A. Sa archery, ang women's compound individual ranking round ay ongoing pa rin at kalahok dyan ang ating mga pambatong sina Amaya Cuangco, Joanne Tabanyag at Abigail Tindugan. Sa men's compound individual ranking ay naroon naman itong sina Ian Chipeco, Earl Benjamin Yap, Jose Ferdinand Adriano, Paul de la Cruz. So mamayang gabi, aabangan natin yung sa Sanda event ng Wushu dahil merong pag-asa ang Pilipinas na makausad pa sa susunod na round, especially na tayo ay assured na ng bronze medal. And punteriya nila na makapasok sa gold medal round para madagdagan pa yung nakuha na nating silver medal sa larangan ng Wushu. Okay. So, Ria, bukod doon, meron pa ba tayong iba pang mga lalabanan? O bukas, Ria, may schedule ka na ba diyang hawak for tomorrow? Okay, for tomorrow's schedule, meron na tayo rito mga events sa bowling, yung pagpapatuloy ng aksyon sa women's singles, and then rowing, meron pa rin tayong aksyon sa light men's singles sculls, Final B. Dito kalahok si Benjamin Tolentino Jr. and yung lightweight men's double sculls, Final A, Edgar Ilas and Nestor Cordova. Yan naman ang ating mga bets. Sa sailing, magsisimula na rin yung kampanya nitong si Gaylord Cubeta sa men's windsurfer race 1 and race 2. Nandun po siya kalahok. At itong si John Harold Madrigal ay lalawag ko rin sa RSX Men's Windsurfer. And sa swimming, lalangoy sina Jessica Lacuna sa Men's 100-meter butterfly, nasa heat 1 siya. Jasmine Alcalde naman ay magpapatuloy ang kampanya sa Women's 200-meter freestyle. And Joshua Hall sa Men's 100-meter breaststroke. And inaasahan rin natin na bukas na po magsisimula yung boxing competitions nitong 17th Asian Games. Okay, maraming salamat sa iyo, Ria. Okay, maraming salamat. Snow mula rito sa Sports Radio 918. Ito si Ria Arevalo na nag-uulat. Thank you so much. Lipat po tayo sa professional basketball. Isa pong 3-team trade na kinasangkutan ng NLEX Warriors, Rain Orsal Elasto Painters at Talk and Text Tropan Texters. Ang naganap po sa PBA kani-kanina lamang. Base po sa plano, ipinasa sa Talk and Text ng Elasto Painters ang kanilang 2014 second overall pick na si Kevin Alas. Tapos ay agad naman pong ipinadala ng Rain Orsal sa NLEX. Ito pong si Canyaleta, kapalit ng 2015 first round pick ng Warriors. Inaasahang hindi pa ho ito ang magiging huli para sa Talk and Text dahil sa nananatiling nasa kanilang poder ang Phil-Am wingman na si Washington. Si Washington po ay sinasabing papunta na rin ng NLEX. Kahapon po ay magugunitang nakuha na rin ng texter si Washington mula po sa Global Port Batang Pier sa isa pang serye ng trade deals. Samantala, tunay na boxing pa rin ang top priority ni Manny Pacquiao. Ito'y dahil mas inuna muna ng Pinoy champion ang pag-iensayo para sa title defense kontra Chris Algieri. Bago niya pagtuunan ng pansin ang bagong trabaho bilang playing coach ng PBA expansion team na Kia Sorrentos. May report si Ms. Ann Camalvinas ng Sports Radio 918. Hindi pa rin makakasama ng PBA Expansion Ball Club na Kia Sorrentos si playing coach Manny Pacquiao sa susunod na 2 linggo. Ito'y dahil nasa kasagsagan ng training camp ng Pinoy champion sa wildcard game sa General Santos City. Ayon kay Team Pacquiao Chief of Staff Plaza Fernandez, posibleng sa Oktubre 4 na lumuwas ng Maynila si Pacman para samahan ng Kia sa tune-up game kontra fellow expansion team na Blackwater Elite.
Kailan kayo pupunta ng Manila? October 16. Masayang ibinalita rin ni Fernandez na sugsok sa ensayo ngayon si Pacquiao dahil batid umano ng kanyang amo ang importansya ng laban kontra American Chris Algieri. Ano mo kami, lagi sa umaga, taktas kami sa hapon. Oo naman, hindi naman nagbago yung stamina niya kasi araw-araw mga basketball kahit wala kami nag-boxing. Pero yung okay naman. Yung obligasyon mo sa Kia, pahinga muna. Ano muna? Okay lang muna. At-least lang muna kasi boxing muna natin. Sakaling malampasan ni Pacquiao ang hamong isa sa lubong ni Algieri, malaki ang posibilidad na maisakatuparan na sa susunod na taon ang pinaka-aabangang Titanic class nila ni Floyd Mayweather Jr. Para sa PTV Sports, Anselmo Viñas, Sports Radio 912. Sa Collegiate League, nanganganib ho na madiskarel ang kampanya ng Emilio Aguinaldo College Generals at Mapua Cardinals sa men's basketball competitions ng NCAA ngayon pong season. Bagaman sila po'y kapwa-eliminated na. Ito'y dahil maaaring maubos po ang kanilang mga players kapag nagbaba na ng desisyon ng NCAA Board sa insidente ng naganap na bench clearing brawl na kinasangkutan ng dalawang teams kahapon. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Arian Malyare. Isang malawakang suspensyon ang naghihintay sa mga nasangkot sa bench clearing brawl sa laban ng Emilio Aguinaldo College Generals at Mapua Cardinals sa NCAA Men's Cage War sa San Juan Arena kahapon. Sa isang source ng PTV Sports, posibleng tigta-3 players lamang ng Cardinals at Generals ang hindi mabigyan ng suspensyon, habang maaring mapatawan naman ng at least 3-game suspension each sina John Tayongtong at Leo Gabo. Sa katunayan, 5 larong suspensyon di umano ang inirekomenda para kay Gabo dahil siya ang sinasabing nagpasiklab ng kaguluhan matapos na itulak niya si Tayongtong. Nagsimula ang lahat ng aksidenteng masiko ni Tayongtong si CJ Easy sa huling 28 segundo ng laro. Inihayag rin ni Commissioner Bay Cristobal na ang NCAA Board na ang magdedesisyon kung ano ang kahihinatnan ng kampanya ng Cardinals at Generals sa Liga. Sa bandang huli, idineklara ng mga game officials na panalo ang EYAC kontra Mapua, 86-77. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Mga kaibigan, nagpo-protesta po ngayon ang ilang mga broadcasting institutions dahil nga po sa binabalak nito pong NCAA Management Committee na iban o bakbakin po ang lahat ng kopya nun pong naganap na suntukan sa pagitan po ng mga players ng Emilio Aguinaldo College at Mapua Cardinals kahapon. Maging ang ilan pong mga kopya na uploaded sa YouTube ay pilit daw hong pinapababa ngayon ng NCAA Management Committee. Samantala, nagkaayos na ang kampo ng FEU Tamaraw at De La Salle Green Archers. Ito'y matapos na tanggapin ni FEU Head Coach Nash Racela ang paliwanag ni De La Salle Team Manager Terry Capistrano hinggil sa kontrobersyal na konfrontasyon na nangyari sa kanilang match-up sa UAAP Cage Wars noong linggo. Narito pong muli si Ms. Arian Malyare. Mariing itinanggi ni De La Salle Green Archers Team Manager Terry Capistrano ang ulat na balak di umano niyang gumawa ng eksena sa endgame ng matchup kontra FEU Tamaraw noong linggo. Ayon kay Capistrano, sinikap lamang niyang tanungin si Coach Nash Racela ukol sa ginawang hand gestures dahil inakala di umano ng De La Salle team na naghahamon ng away ang Tamaraw's mentor. No, I did not approach him. He approached me. He came over to shake hands. The usual. Normally, yung mga nananalo, sige na una kaagad na mag-handshake. So he went over to us to have a handshake. The only thing I asked him after the game, ano ba nagkakamon? Or something to that effect. Kasi, he tried to reply, but it was lost in all that noise, So, and I don't even know why people were trying to separate us. Wala akong kaming Nilinaw rin ni Capistrano na kailanman ay hindi niya naging ugali ang makipag-away o makipagdiskusyon sa laro. Sa katunayan, sa 13 taong pag-upo niya bilang team manager ng De La Salle, ni minsan ay hindi pa umano na involved sa gulo o natawagan ng technical foul si Capistrano. Matagal na ako sa managing the bench and we never had an incident, never had a technical on me, etc. That's why, tapos na game, saka ako pati na lang
Imagine that if we react during the height of a game, gulo na naman yan. But we never did that, you know. We never did that. We asked him, the gentleman to another gentleman, what was that all about? What was all this? And he never was able to reply dahil there's so many people. All of a sudden, people got between us. Samantala, agad na tinanggap naman ni Racela ang paliwanag ni Capistrano. Ang De La Salle at FEU ay magsasagupa sa Final Four ng UAAP Men's Basketball Competitions. Para sa PTV Sports, Ariel Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, narito naman po mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Mananatili sa roster ng Chicago Bulls si veteran center Nazar Mohammed. Ito'y matapos na pumirma siya ng panibagong kontrata sa koponan. Ang 37-year-old flatman ay naglaro ng 2 seasons para sa Bulls kung saan nag-average siya ng 1.6 points at 2.2 rebounds nitong nakalipas na season. Unang hinugot ng Utah Jazz si Mohammed bilang 29th overall pick sa NBA Rookie Draft noong 1998 bago siya lumipas sa Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks, New York Knicks, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Charlotte Bobcats, Oklahoma City Thunder at Chicago Bulls. Sa NBA pa rin, sumanib na sa Dallas Mavericks si free agent shooting guard Doron Lamb. Kanina ay inanunsyo ng koponan na lumagda ng kontrata sa kanila ang 6'4" dribbler pero hindi nila ibinunyag ang detalye ng deal. Una naglaro si Lamb para sa Milwaukee Bucks noong 2012 bago siya na-trade sa Orlando Magic noong isang taon kung saan nag-average siya ng 3.6 points sa paglalaro ng 53 games para sa team. Sa men's tennis, humataw ng panalo si Pablo Cuevas sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Malaysia Open. Kagabi ay pinatalsik ng 5th-seeded Uruguayan netter ang nakadwelong si unseeded Jürgen Melzer ng Austria 6-4 at 7-6 tungo sa pag-abante sa second round ng hardcore tournament. 2 beses na nakabreak si Cuevas sa opening set bago niya dinumina ang tiebreaker na sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Cuevas ay si Ivan Dodig ng Croatia na nagwagi naman laban kay Hiroki Moriya ng Japan. Target ni Cuevas na makasungkit ng 3 titulo ngayong season. At sa women's tennis, pasok na si French youngster Caroline Garcia sa 3rd round ng Wuhan Open sa China. Ito'y matapos na ma-upset niya si 5th-seeded Agnieszka Radwanska ng Poland 3-6, 7-6 at 7-6 kagabi. Pinagatian muna ng 2 tennisers ang unang 2 sets bago na uhusan ni Garcia ang higher-rated rival sa tiebreaker ng 3rd and deciding set. Nauna rito, ginulantang rin ni Garcia si former world number 1 Venus Williams sa opening round noong isang gabi. $2.4 million ang total pot money na nakataya sa Wuhan event. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Bakit kailangan sirain yung mga papers and Hindi kasi lalabas a lot nila. of Ayun sa ano ba? Oo, yung sa Hindi, kasi away. medyo nakikita kasi dun yung gulo. Ang sasabihin nila parang baka gayahin ng mga bata. Pero in-air ng dire-diretso sa TV5 yun. Di ba? And other than that, may report pa na siyempre, nakita doon na walang contingency yung NCAA para tugunan yung ganong klase ng insidente. Anyway, unang sagitsit pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na inyong mga Twitter and Facebook messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Ako po si Claire Cristobal from Atlag, Malolos, Bulacan. Araw-araw po kayo manood ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Okay, kwentuhan po muna tayo. No? Pagtagaan nyo naman muna si May. Baka ikaw. Okay, paano kayo makakapagpadala ng mensahe sa amin? Ganito po ang gagawin niyo. Send your messages and questions via facebook.com/PTV4Sports or via twitter.com/PTV4Sports, ptvsports@mail.ptv.ph. Okay, wala po muna tayong text ha. Siguro ibigay na lang natin number mo kaya. Yung sa'yo kaya, ang dami. Sige, ito. Wait ha.
Ano? Gusto mo? Okay. Sige, basa ko tayo muna ng mga Facebook messages ninyo. Ang question galing kay Jason Rubio. Suki natin yan, ha? Yes. Jason. Sabi niya, Sir Snow at Dennis at Nicole and Meg, ask ko lang po kung may trade sa BGSM Nanonood at siya. napaglaro na po ba si James Forster tune-up games ng Global Port? Ilan po points niya? Nanonood po ako now. Nanonood nga siya. Okay. Sa Global Port, si James Forster, ilan ang na-score? May trade ba sa BGSM Hindi ko as alam. of now? Hindi ko alam kung ano eh, kung ito pong si Forrester ay nakashoot, no? Pero teka, tatanong ko ha. Teka lang. Pero yung sa trade sa Ginebra sa ngayon, wala pa po. Okay? So, yung kapatid nila, malamang meron. In the next few hours or days, may mangyayari pong trade yan, no? So, yung tungkol kay kay James Forster, alam ko hindi lumaro ito eh, no? Pero sige, alamin natin. Si Nathaniel Luis Gomez. Sabi niya, gandang hapon mga idols. Tanong ko lang po kung kino-consider po ba ng maraming sports watcher at analyst na isang sports show ang WWE. May latest transaction po ba sa NBA? Salamat po. Opo. Ang latest sa NBA si Lamp, ayun, yung pinakamalaki so far, no? Pumirma na po siya with the Dallas Mavericks. Yung WWE, pakibasa anong ibig sabihin ng WWE? World Wrestling. Mga boys, ano ibig sabihin ng WWE? World Wrestling WWE. Hindi WWF. World Wrestling Entertainment. Sino nagsabi ng World Wrestling Ethernet? Entertainment nga po, no? So, normally, mga acting yun. Kaya mapapansin, tsaka yung ginagawa ko nila sa quote-unquote professional wrestling na yon, mga foul po yun. Kung regular wrestling yung gagawin, yung mga papaluin ng upuan. Oo, kaya entertainment. Entertainment lang siya. Pinapanood ko kasi normally doon nung karamihan yung mga stunts. Di ba yung mga... Pero akala dati, totoo yun eh. Like, kung kinala Hulk Hogan, akala ko dati parang... normally, mga nag-aakala siya bata pa ako noon eh. Siguro ikaw ang tanda-tanda mo na noon. Yung kasi na yung mga lang yun, tsaka minsan yung mga talagang ina-act lang nila yun. Paano? Tapos minsan inaabot ng isang oras yung wrestling. Ganon, di ba? Tsaka nakikita mo yung kilos nila. Alam mo, may kakamukha kasi Bam Bam Bigelow. Hindi, si kamukha ko si Bret Michaels. Ay, ang layo. yung mga ganun nila, taga may Baka mga ganun, di ba? si Undertaker pwede pa. Corny mo na. Si John Paul Paulino, ano sabi? Sabi niya, magandang hapon po sa inyong lahat. Uy, tinatakpan mo. Sir Snow, may bagong player po ba ang Sunmade Coffee ngayon? Kabati naman po yung dalawa kong kaibigan na sila John Villiers, Obispo at AJ Alan Anthony Daypuyar. Favorite po kasi namin ang PT. Salamat, Kuya John Paul. Ang bagong player po ng Sunmade, nagta-try out si Franklin Bonifacio. Okay? Tapos si Ken Bono, wala na. Nasa NLEX, no? Nagta-try out siya. Tapos si JR Kawaling, nakuha na po siya ng Blackwater Sports. Okay? Si Alright. Michael Andrew Guevara. Okay, sabi niya, good PM po, Aquino and Abunda. Okay. Bam Aquino. Meg and Snow, tanong lang po kung nakailang basketball titles na ang Pilipinas sa Asian Games at kailan huli tayong nagkampiyon. Thanks po kay Boss Willie 1962. Marshall na nilinaw niya regarding sa format ng PBA Philippine Cup this season. At it's an honor na ma-appreciate yung possibility na magkaroon ng Asian import sa PBA. And matanong ko lang po sa kanya kung may chance bang mapaaga ang oras ng PBA coverage pag weekdays at paano maayos yung time scheduling of PBA games since ipapalabas daw ng live ang lahat niyan sa TV5. And sana maglaan man lang ng kahit isang playing days na triple header o 3 PBA games in a day, lalo pat nag-expand ang PBA and in the coming seasons, lalo pang e-expand. At gusto nating matapos ang season sa takdang panahon for the upcoming events for our national team like Siyama, Siba, etc. Thanks po and more power sa show nyo and sana mag-extend kayo ng time ng show nyo kahit 30 minutes lang ang dagdag. At next time, be on time on the airing ng show nyo. Yun yung ang daming suggestions and daming questions. Hindi, yung tungkol sa airing in 3 days, mukhang mabigat na ho yun for the PBA, Kasi 3 araw, 3 games sa isang araw, masyado nang heavy yun. Right. Para dun sa, natin, sa, whatchamacallit this?
sa mga viewers. Isipin mo, 3 laro. At the same time, yung mga shows ng TV5 talaga masasagasaan. Oh, tsaka yung mga officials. Anyway, yung mga officials pagod dun. Isipin mo, babatayin din ng Marshall yun, di ba? Anyway, si Alvin Kyle Generalao Zuniga. Sabi niya, good afternoon po. Pakibati po yung mga kasama ko sa bahay na nanonood ngayon na sina Arian Jovi, Daniel Bong Osma, Jovi, Alex Taguro at si Luke Butatoy. Salamat po. Si Charlito Icaro naman, good PM mga idol. Tanong ko lang po, ilan po ang game? Kailangan ipanalo ng Gilas para makapasok po sila sa next round. Okay na po ipanalo natin. Makakapasok na po tayo sa next round. Tapos, So, pasok na tayo sa next round kasi won against India. regardless of the result ng Iran natin. No? Kaya lang, mas maganda talunin natin Iran para mas makalaban natin yung lower bracket dun sa next round. Okay? Tapos, si Obet Bulan, gandang hapon po, Idol Snow. At gandang Nicole. Okay? Gandang Meg yan. Kasi ko lang po. Masyado akong kumukontra. Kung pwede po ba makalaro sa Gilas si Jordan Clarkson? Alam ko may nilaruan ho siya before no, na isa pong nationality, kaya national team, no? Kaya mukhang malabo po siya sa atin. Kasi filan po siya, di ba? Yes, filan po siya. Wala ba nilulutong trade ng BGSM? Wala po. Thanks po, more power sa show ninyo at lalo na po sa inyong mga host. Pabati po ang Bulan Family. Lagi po kami nanonood. Number 1 po ang show ninyo. Yes. Lipat po kami sa ating mga Twitter messages. Si VM De La Vega. Sabi niya, yun bang makakapag-trade ng kapatid na Ginebra yung team na hari ng trade na nakakalasing na produkto din. Ginebra. Wala pa ho yan. Wala pa ho yan. Okay, si Mark Jesse Santos. Sabi niya, panalo talk in Texas off-season. Ang galing ng mga na-acquire nila, Washington, Rosser, and Ala. Sana si Asi next. Hindi na gagalawin si Asi. Mananatili na po sa NLEX. Speaking of Kevin Louis Alasdo, sa tingin mo ba tama na pinamigay ng rain or shine si Kevin? Kasi ang dami na nilang gwardiya eh. Sabi nga ni Coach Shengyao, it would be unfair no, sa part namin na, what you call this, no? Na kunin pa namin si Kevin tapos di na namin mabibigyan ng playing time. Kawawa naman yung bata. So, pinamigay nila. Alright. Tapos, okay. Si Almighty, may petitionnaire po siya sa ating site. Okay, salamat sa iyo. All hail me, the Almighty. Okay. Salamat sa iyo, all hail me. Lipat ho tayo sa Facebook ulit. Wala ho tayong text pa. Try ho namin gawa ng paraan niya na in the next week. Isang buwan na mahigit no? Na wala tayong text. Okay, si Ruel Pozo, Galero, Aducal, Acebron. Dami mong pangalan, partner. Sabi niya, gandang hapon po, ganda po ng bakbaka ng EAC at Mapua. Pwede po bang malaman ang line-up ng BGSM? At ano po balita kay Ray Parks? Pakibati sa lahat ng manonood dito sa Owang, Northern Samar, lalo na kay Sir Gerald Orestes, Adrayan, Obieta at Arthur Galit Tulipas. Okay, si Ray Parks nasa Amerika. Hindi ko alam kung nandito siya sa Pilipinas, but babalik po siya sa US para mag-try out. Okay, tapos sa BGSM, hindi ko po maibigay yung lineup ng Ginebra kasi hindi po talaga officially inilalabas yan no? Ng mga kaibigan natin from the PBA. Si Calvin Abueva, if I'm not mistaken. Calvin, ikaw ba to, partner? Nagpalit ka ulit ng number. Pabati naman po ang mga tropa kong sina Wesley, Popoy Angeles at ang Angeles family ng San Sebastian Compound. Okay, salamat sa iyo. Isa pang tanong, galing kay Jomar Plata. Sabi ni Jomar Plata, good PM, mga idol, any update po sa San Mig? May list na po ba ng mga muse na mga team? Kanta ka naman, Meg, let it go, request ko lang po, pabati po, Plata family. Mating taas ang ilig-ilig. Na nanonood ngayon, thanks. Okay, sasagutin Ikaw na lang ang sasagutin natin yan kung meron ng muse ang San Mig Coffee at yung iba pang mga team sa pagbabalik ng PTV Sports. I am L.A. Tenorio of Gilas, Pilipinas and Barangay Ginebra, San Miguel, and you are watching PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. So, hanging question, meron na ba daw muse ang San Mig? List of muse. Wala. Wala pa, diba? Sa ngayon po, ang sabi ni Governor Rene Pardo, yung mga fans po ng San Mig, pwede kayong pumunta dun sa Facebook account niya, Rene Pardo. At mag-submit ng mga pictures. Hindi, mag-submit kayo ng names. O siguro pictures na rin, no? Ng mga gusto ho ninyong maging muse. Celebrity. Huwag niyo isama si Mig, Okay. Kasi baka mamaya... I'm not interested. Baka mamaya i-suggest niyo si Mig. Si Snow na lang isa-suggest yung gustong-gusto niyo talaga yun. Kaya naman. Meron yung wig na binili. I-add nyo na lang yung kay, yung kay Gov Rene Pardo na Facebook. Ayan, pakita mga direct. Yan yung kay Ninong Rene Pardo. Kasama pa niya si Ninang Bet sa picture.
Okay? O yan. O, sige na, alisin na natin. Submit Ayan niyo na. na si Snow. Ayan, dyan yung ipasok ha, Yan ang yung gusto mga niya. suggestions ninyo kay Ninong Rene Pardo na mga maging Alright. news. Lipat tayo Pwede sa nyo Twitter. si Maria Ozawa, mga ganon. Sino-sino mga gusto ninyo. Idol mo yun, di ba? Si Maria Ozawa, kaya si Ashley, ganon. Di ba? Ano mo yun? Ewan ko. Ikaw lang yun. Anyways, lipat tayo. Teka muna. Twitter, ang bagal naman. Teka lang. Okay. Sabi ni All Hail Me the Almighty, what is new playing attire digit of or athlete called as the Beast? Anong bagong number ni ano? Si The Beast? Hindi ko alam si The Beast eh. Pero sige, try kong kontakin ha, si The Beast ha. Pero, teka lang ha. Ayan. Nagpalit kasi ng number si Calvin eh. No, andalas magpalit ni Calvin ang number eh. No? Pero, teka lang ha. Sandali, nawala tayo, Meg eh. Gulo mo kasi. Tagal mo, grabe. Ayan, Facebook tayo. Dapat hindi ko lang nandito. Okay. Sabi ni Snow Badok, sabi ni Lawrence Hill, clue sa next trade. Please. Di ba sabi mo may isa pa? Nangyari yung trade nila last February 17. Parang magpapalit sila ng pwesto. Ulit. Nangyari si Meg. Okay. Noong February 17, napunta dito. Ayan. Dito ka, Meg. ako Meg, dyan. dito ka. Dito ka isa lang. O, ayan. Noong February 17, napunta si Meg dyan. Bukas o kaya sa isang araw, mababalik na naman ulit si Meg doon. Sino yan? Ha? Sino yan? Wala. Anong team na lang? Yoko nga. Di parang sinabi ko na. Si Luke Generao, sabi niya. Babati na... Ako na. Okay. Babati ng... Ay, hindi. Ako na. Babati ng apo ko. Yung kasama ko sa bahay na si Alvin Namulan. Ayan. Kasi apo na eh. Siyempre, wala nang naintindihan. Ano na naman yung pinindot mo, ha? Ano ba to? Ano nangyayari sa computer natin? Sabi ni Raymond Reyes, sabi niya, good PM, ilan ang suspension of players ng Mapua at EAC? Tapos, ang nangyari, hindi paglalaro ng isang game ng lahat ng players ng Mapua at EAC dahil sa nangyari ng Posible yung mangyari yan, yung Mapua at yung next game mo nila ng EAC, hindi nila laruin. Kasi nga po, perpetual ang kalaban, if I'm not mistaken, ng EAC, no? Tapos Mapua is Letran, or the other way around, na malamang hindi makalaro yan kasi majority nun may suspension at least one game. Tapos itong sina JC Isit, yung nagtulak, baka 3, pero pinipetisyon na maging 5. No, tapos yung si John Tayungtong 3. No, tsaka yung iba pa. At yan po ilalabas, no, maya-maya lamang siguro or in the next few days ng NCAA kasi yan po yung naging rekomendasyon ni NCAA Commissioner Bay Cristobal na isinumitinan niya sa Mancom kanina pong umaga. Si Ate Net Bongkay, batingin ko lang you look good and informal, Snow. God bless. Hi din kay Meg. Hi. Napilitan na lang ako, sabi niya. Good luck po sa DLSU sa Saturday. Animo, good luck sa Ginebra sa 40th season. Greet mo naman kami dito sa Mario sa Metroville. Kainta Rizal. Ayan, salamat po sa inyo. Uy, si Risa Diaz, nanonood sa atin ngayon. No, sa Sports 5, yung napakaganda ho nilang courtside reporter si Miss Risa. Kasali to sa FHM eh. Tapos si Coach Louie Alas and the Alas family are maganda. also watching us today. Happy watching. Si Coco Marti. Sabi niya, Idol Snow and Miss Meg, ask ko lang po kung ano-ano yung mga trade na nagaganap. Thanks po. Siyempre, isa na dyan yung kay Jay Washington going to Talking Tech. Maraming yung trade eh. Mamaya po, bukas tabayanan nyo sa spin, maya-maya, may ilalabas tayo dyan. Okay? Tapos si Michael John Alix, ang sabi niya, ako din Sir Snow and Miss Meg, lagi everyday nanonood sa inyo. Pabati nga po Alex family na Sugbu, Batangas. Uy, masarap dyan sa Sugbu, Batangas. Thank you. May mga resort dyan. Oo naman. Sa Batulao. Actually, madami sa Batangas. From Miko Saka sa Manzo. Bulacan, maraming dagat. Diba? Ewan ko sa'yo. Ay, Anyways, yung beachfront ko na bahay sa Baguio. Gusto mo bilhin? Sige na, benta ko na lang sa yung 500,000. sige, ang mura naman. No? Yung beachfront mong bahay. Ano yun sa creekside? Ano? Kita mo naman tingnan mo naman yung sex appeal ko Ano sabi ni Risa Diaz? Kinikilig ako. Nako. Miss Ria Diaz. Binati ko lang Risa! Hello! Huwag kayong kiligin. Siguro malabo na yung malaya. Hindi, kapartner ko dati sa radyo yan. Sige, Risa Diaz. Alright. Okay. Si Michael John Alix, nabasa na natin yan kanina lamang. Di ba tayo sa Twitter, sabi ni ABM Dinamiga, Ikaw na naman. sabi ni hari ng trade, ang involved at yung prinsipe ng trade, parehong may GF na celeb yan, di ba? Okay, meron siyang mga clues. Oo nga, no? Tama ba yan? Actually, ano yan eh. Yung isa na ipapalit, semi-celebrity kasi reporter. GF.
yung dalawang pinagpipilian, either or, pareho pong artista, yung GF. So, totoo, alam niya. Siyempre sinabi ko, February 17, hindi ginugol niya na. Oo, hindi ginugol niya na. Ginugol niya na. Okay? So, dito tayo ulit sa Facebook messages natin, ha? Alright. Alam mo, nakakamiss yung mga texters natin eh. Kuya Ruben, pera nga muna ng cellphone mo. Sige na, magpapatext lang ako. Kuya Ruben, pwede ba dyan? Ayun. Kaya alam ba? Ibigay natin yung number. Halika na. Hindi. Mag-text tayo. Isa lang, halika na. Ito naman, napakadamot nito. Oh. Sama na natin si Kuya Ben. Gagamitin natin yung my phone ni Kuya Ruben. Okay. Dito kayo mag-text, ha? Kaya lang hanggang ha? Hanggang alas 6 lang. 5 minutes lang, ha? Tapos huwag niyo yung i-ring. No, kasi... Kuya Ruben, ano to? Araw-araw ka na naman nilang kukulitin? Oo, dadami ang Sige na, di bali na. Palitan natin yung SIM ni Kuya Ruben. 0905. Ay, may smart ka ba? Kung May may smart si ka, Kuya sige. Benro. 0999, yun ba? Ha? 533, yan. 7250. Okay. 0999-533-7250. Doon ko kayo mag-text. 0999-533-7250. Okay? So, tama ba yung binigay ko? Parang mali. Wala Mali nag-text. daw. Ala ka, kawawa naman yung nabigyan ko ng text. Baka yung misis mo yun. Ay, 0947. Yun yun. Yun yung number mo. Ano ba to? Hindi mo alam yung number? Hindi mo tinatawag yung sarili mo? Okay. Okay. Sige, basa ka mo ng Meg dyan, ng Facebook. Kakausapin mo ba si Kuya Benro or isagutin natin yung mga tanong nila? Sagutin mo na yung mga tanong nila. Ayoko na Sabi ni Ruel, sukan-suka na. Sebron, sabi niya, sino po pala ang mga center sa dalawang new team sa PBA kasi parang puro guardia ata. Ano center? Hindi ko alam, hindi ko malinawa. Ayan, nagre-ring ba ako, Ruben? Hindi nagre-ring? Niring ko. O, yun na yun. Akin na. Pangalan ko lumabas. O, ito na yung totoong number ni Kuya Ruben, ha? Okay. Para mag-text tayo. Kasi Okay, nakaka-bore na tayong ako yung texter. Twitter tsaka yung Facebook, eh. Siyempre, alam naman namin na mga pangkaraniwan nating mga tropa, nagte-text lang. 0947-617-9580. Okay? 0947-617-9580. Doon ho kayo magpadala ng mga mail. Huwag nyo naman i-ring. Nire-ring nyo naman eh. 0947-617-9580. Ito, may nakuha na ako. Okay. Ayan, kita mo, nagre-ring agad. Pinagre-ring ako ni 0999-184-2414. Anong sabi niya? Hindi. Anong message niya? Ang number ho is 0947-617-617-9580. Okay. Ito na, may natanggap na ako mga text. Uy, huwag nyo naman i-ring. Paano ko ito mababasa? Tinatawagan ka. Sino po nanalo sa tune-up ng Sanmig? Tsaka ng KCC Aegis, talo po ang Sanmig, 4 points, 75-71, hindi ako nagkakamali. Supposedly, lamang pa yung Sanmig ata, ano? Towards the end of the game, kaya lang sila, hinabol po sila na naagawan sila. Kasi may gumamit po ng dalawang American imports, ito pong Sanmig. Eto, nanonood po ako ngayon dito sa Mid-Sayaf, North Cotabato, galing kay Texter 4416. Salamat po sa inyong panonood. Tapos, kailan ba laro ng Gilas at ng Iran? 1 p.m. po sa isang araw. Yes. Okay, yan. Speaking of mga tune-up games, talo rin ang Barako Bull against Korea. Diba? Anyway, ito pa, si Texter, ito, ang dami talaga. Pag Ayan, madami ng Texter si Kuya Benro. Yung number kasi ang hirap-hirap eh. Ayan, sige, ito, air natin to. Hello, bakit ka tumawag, partner, ha? Partner, bakit ka tumawag? Ito mo. Hi. Tama, ibababa mo din pala. Si Eric Gonzalez, kahawig daw ni Meg Sioson. Yak! Okay. Si Snow, sino yung kahawig niya? Alam niyo yan. Oo! Alam niyo yun, kasama ko si Pong Pagong. Okay. Ito ba? Teka lang, ano ba to? Huwag niyo kaming i-ring. Parang yun ang awa. Ito na lang from Neil Lumagui. Sabi niya, Ganda talaga ni Meg. Sabi ni Texter 0912. Maraming salamat. Ganda ni Meg. Sir Snow, pwede po bang humingi ng tulong? Wala po ang aking paningin. Regaluhan niyo naman po ako sa lamin. Ingit na ingit ka sa akin. Don't be jealous sa Sir, akin. sino po ba bagong player ng Ginebra? Si Andrew Avillanosa, alam ko pinapirma na nila. Tsaka si
Rodney Brondial. Okay? Ang daming tumatawag, no? Ang daming pasaway. Sige, from Neil, ano na lang, lumagi. Sabi niya, Sir Snow, pwede po bang matanong background ni Chris Ellis nung college? Salamat, high crush, Ma'am Meg. So, background ni Chris Ellis. Sige. Anong background ni Chris Ellis? Dito ba siya? Hindi naman siya dito. Foreigner, foreign to eh. Dumating na po siya dito sa atin siguro mga 4 years ago. Tapos naglaro po siya sa D-League, no? At siya po naglaro sa NLEX tsaka sa national team natin sa Sinag Pilipinas. Okay? Tapos lumaro po siya sa Mary Hardin Baylor College. Okay? Diyan po sa Estados Unidos. Bakit po, sir? Ba't kayo tumatawag, sir? Ha? Bakit? Ha? Ano? Bagong player. Sinong bagong player ng San Mig? Tatanong ko muna, anong pangalan mo? Ano pangalan mo? What is your name? Ha? Alexander po. Ano? Seb Sarmenta? Alexander. Alexander! Ilan taong ka na, Alexander? 30. 13 years old. Hinaming TV mo para hindi nagpipinta. 13 years old. Tinatanong niya bagong player ng San Mig. San Mig ba? San Mig? Alexander? Wala eh. Si Bonifacio, Franklin, nagta-try out. Pero wala silang bago. Kung matatandaan mo, tinrade nila yung 7 pick nila. Di ba, partner? Di ba? Apo. Okay. Salamat, Alexander, ha? Salamat. Okay, next caller po. Tayo po'y parang... Ayun na. Okay, so meron tayong bagong segment. Call. 0947-617-9580. Ito po, hello. Ano po pangalan nila, ha? Yes. Hello. Tatanong ko lang po. Yes, ano pong pangalan muna nila? Rex po. Ano pong pangalan nila? Rex po. Rex. Okay. Sir Rex. Okay. Tatanong ko lang po kung ilang po yung nawala sa lineup na Hinebra nung pumasok po yung dalawang rookie. Nawala si walang nawala partner eh. Kasi nangyari si Paundo ang nawala sa kanila, napunta sa Blackwater, di ba partner? Tapos ngayon nung binitawan nila si Paundo, 12 players na sila, di ba? So kukunin nila ngayon si Brondial, naging 13. Tapos si Andrew Avellanosa 14. Tapos babalik 14 players sila. Allowed sila kasi 12 players plus 3 reserves. Ganun yung sa PBA ngayon. Okay? Apo. Salamat, Rex, ha? Si ano po? Si Kevin Alas po. Saan po napunta? Si Kevin, nasa talk and na-trade text na na. ngayon, Rex. Oo. Nasa talk and text na ngayon, Rex. Kapalit po ba si Canaleta? Si Kanyaleta, kapalit. Pero dumaan sila sa Rain or Shine. Yung Rain or Shine, nakuha naman yung 2015 first round pick ng Meralco. Ayos ba, Rex? Rex, ako naman ang magtatanong. Ako magtatanong. Sino ang mas pogi? Si Meg o si Snow? Si Meg po. Si Meg pa rin! Talo pa rin ako! Sorry, walang may gusto sa'yo in short. Sige. Salamat sa'yo, Rex, ha? Love you, pare. Bye-bye. Wala ka sa category ng mga magaganda at guwapo. May bago tayong Ito pa, may caller pa. Sir, tapos na po yung program namin. Bukas na lang kayo. Okay lang ba? No? Sir. Okay lang? Sir? Okay lang. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Mark Nason. Mark. Sige, bukas na lang, Mark, ha? Hintayin ko yung tawag mo. Ha? No? I love you, pre. Okay, thank you. Okay, Kuya Ruben, maganda yung bago natin naisip na pakulo na yan. Oo, ang daming tumatawag. May mga phone-in caller tayo, parang Ernie Baron. Bukas na lang po kayo, ha? Magda-thank you na kami. Nakatambay na po si Miss Cathy San Gabriel. Ayaw po natin pinaghihintayan kasi pagka po siya nagagalit, pumapangit, nagiging kamukha ni Christine Reyes, eh. No? Okay, Meg, mag-thank you ka na sa mga sponsor Of course, thank you to Mr. Amis naman ng Amazing Playground. Sir J. Lucero ng Hookup Watches, Sir Josel Lucy ng Ever Belena and Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Frank and Marcel Graphics, and of course, my jewelry box. Ikaw na. Okay. Ako naman po, salamat sa Palakabor. Anis ko lang, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, at kay Ma'am Cherry at kay Boss Rafi Casaw. Maraming salamat po sa inyo. Nagustuhan ko yung bago nating segment, ha? Oo, di ba? Phone-in callers. Okay. Courtesy of Kuya Ben Ru. Salamat din po sa Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman. At thank you po sa Axel 36 Mr. Willie Ortiz, Philip Go, Louie La Rosa, Jacob Malapas, Arvin Roa, at Mr. Ryan Uy. At salamat sa Ever Belena, sa Blackwater Elite, kay Mr. Giselle Ducy, Ma'am Kites C, Miss Denise C, Mr. Siliman C, kay Boss Mike Lim, at syempre kay Mr. Johnson Martinez, Patrick Aquino, at Wilbert Lowat, kay Boss Rudy Yu at Mr. Jerry Cheng ng Macbeth at saka ng Hookup Watches. Salamat din po sa Globe Telecom, Mr. Patrick Gregorio, Mr. Ricky Vargas, at kay Mr. Epo Kimpo. At kay Doc MJ Sen Institute at kay Ninong Renato Lirin ng Credit Tours and Travel. Ako po ang yung record, so Badwa. Meg Sioson. Sports Radio! Kalas na tayo. Antabayanan po ang News at 6 kasama si Miss Cathy San Gabriel at si Mr. Ralph Obina. Live po yan sa Radyo ng Bayan 738. At narito po ang kanilang mga tampok na Tabalits.